PVC clamp na DIY ang ginawa natin. Yan. Nag-init tayo ng tubo. Biniyak natin yung tubo guys na makapal. Para matibay. Yan. Nag-ano tayo. Yan din yung ginagawa natin. So ayan mga master, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay update ko lang kayo na mabilisan dito sa aking project sa Cavite. Bali dito sa ground floor, sa kitchen, dining and living area ay ito na yung mukha. Ayan, yung kisame ay nalagyan na ng primer ng ating painter. Ayan. So nakaputi na siya, ready na siya para lagyan ng mga ilaw. So dumating na rin yung mga ilaw natin pero hindi ko pa to siya masikaso ngayon dahil nga may mga ilan-ilan pa ako na dapat tapusin, kagaya nitong abang ko sa panel board, yung mga home run ng ground floor na mga load natin, mga SPO, yung ating regular mga outlet ay iakyat ko pa yan dito. So dyan ay maglalagay ako ng pull box. So ngayon doon sa second floor, akyatin natin. Ito. Tapos na sila mag-tiles dito. Yung para sa 3-way switch natin. Ay, ito pala. Ito, yung para sa 3-way switch natin. Okay na, ready na rin yan. Yung ating ceiling. Ready na rin para paglalagyan ng ilaw. Yan, okay na dito. So, dito sa unang kwarto. Yan, tapos na tiles. Yan. So, ready na rin ito para sa mga pin light. Then, sa kabilang kwarto. So, yung ano pala natin, CR. Okay na yung abang natin para dito sa CO natin. Then, ito para sa abang nung ilaw, nung salamin. Then, yan, switch natin. So, okay na siya. Then, yung humpra natin mula sa third floor, yun yung isa. Then, maglalagay ako dito ng square box. PVC square box para saluhin yung mga home run mula sa third floor. Then, itong dito sa second floor, lighting. And dito sa aircon. Then, dito sa kabilang room, yan. Ready na rin ito para sa mga ilaw natin. Then, yung ating mga outlet ay yan, nakapag-wiring na tayo dyan. So maliban dito, yan, wala pang wiring ito. Then lagyan ko na lang din ng utility box ito. Baka mamaya maharap ko na to siya. So sa third floor tayo. So ayan. So, wala tayong kasama ngayon dahil nagbakasyon na yung mga kasama natin. So, tayong naiwan dahil meron pa tayong mga dapat ayusin bago makapagbakasyon ay ready ko muna to. So, yung ceiling natin dito, high ceiling para dito sa ating hagdan. Then, yung ating ilaw dyan ay pwede na ikabit. Pero, i-confirm ko pa sa may-ari kung maglalagay ba sila ng chandelier or pin light lang. So, yung ating 3-way switch ito. Then, dito sa room, ayan, ready na itong ceiling para sa paglalagyan ng ating mga ilaw. Then, ito nga yung pagbabago dito. So, itinaas natin yung dating outlet na nandyan. Kasi nga, magkakaroon sila ng cabinet. Yung cabinet nila dito, diretso doon, kapantay noong bintana dyan. Kaya ito, inangat natin mas mataas doon sa height ng bintana. Then, naglagay tayo dyan ng abang. Kasi, magkakaroon sila ng outlet dyan. Then, doon, kakaroon din sila ng outlet para doon sa supply ng kanilang mga isasaksak dyan. Yung para sa TV or ano pa mang isasaksak nila dyan. Then, sa part ng headboard ng ating kama, ayun yung naabang natin ng mga outlet. Then, ito. So, may mga ano na yan guys, may mga wiring na yan. So, wala na tayong pangamba dyan na hindi natin ma-wiringan dahil nga may wiring na to. Ayan. Ayan o, may wiring na. So, dito tayo nagkumpran pala. Tinagos ko yan sa kabila
Tapos pinakyat ko yun dun sa ceiling, then bababa ulit papunta dun sa second floor. Yung nakita nyo kaninang 3 point, yung nakita nyo kanina na PVC na 3-port. Then yung sa switch natin, yan, ito. So bali isang 3 gang at isang 2 gang, kung di ako magkakamali, yun yung ano natin dito, switch. So ayan, dito natin nilagay yung isa kasi dito masyadong maliit na yung space, ay ano na, delikado nang mabasag yung kanto ng ano natin, or hindi na rin maganda tingnan kapag dito natin nilagay yung dalawang switch. Kaya ito natin nilagay yung isa. Yan dito sa ating CR, yan. Nakapag-wiring na ako dito. Dalawang ilaw, magkahiwalay yung ating inabang dito na wiring. Hiwalay yung para sa shower area, then hiwalay yung para dito sa tapat ng sink. Then dito sa harap, mayroon ding abang para sa ilaw nung salamin. Then mayroon din tayong outlet. So naglalagay tayo ng outlet dito kasi kalimitan yung mga nanay or mga babae na sa shower, pagkatapos sila mag-shower ay gumagamit sila ng blower. Then ito yung ating abang para sa switch, yan, tugang switch yung ilalagay natin dyan. Then yun nga yung ating layout. Itong tubo na to, yan yung papunta dito sa water heater. Ito yung abang ng water heater natin kasi yung water heater dito ay multi-point. So gagamit siya ng mainit na tubig sa lababo, then sa shower ay mayroon din siyang mainit na tubig na kailangan gamitin. Then ayan, pinaganyan natin, simpleng layout guys, papunta doon sa square box. Sinalo ng square box, yun na nga yung ating tubo na 3-port. Yan, dito natin pinadaan kasi ito yung available na tatagos papunta doon sa ating square box sa second floor. So lalagyan naman ito ng ano guys, lalagyan nila ng waterproofing. Ayusin nila na yan pagkabalik nung ating mga kasamahan na nagbakasyon. Then itong nag-elbow na to papunta doon sa square box ay yan na yung home run nung outlet na nandun kinina sa kabila, tinuro ko. Then yon, box na yon, naglagay ako ng box dyan para magkaroon ng supply to para dito sa ilaw. Yan. And then yung isang tubo na yon papunta doon sa square box, doon siya nag-home run, papunta na yan doon sa baba sa ating panel board. So yan guys, simpleng layout. Naglagay tayo ng ano doon, hub, then flexible na lang. Hindi na tayo naglagay ng box dito kasi last na ilaw na to. Then nilagyan natin ng C-clamp. So PVC C-clamp na DIY ang ginawa natin. Yan. Nag-init tayo ng tubo. Biniyak natin yung tubo guys na makapal para matibay. Yan. Nag-ano tayo. Yan din yung ginagawa natin. Nag-DIY tayo. So kapag wala tayong mga C-clamp, pwede natin gawin ganyan. Then ito, inano ko yan, binarina ko dito sa carrying channel. Itong kisame niya. So dito, flexible yan. Papunta dito kasi nga nung time na naglalagay ng hampa yung ating foreman, ay sinaglat ko lang yan pasabay doon sa palitada niya nitong hamba. Kaya yan, flexible nang nilagay natin. So kakaunti lang naman yung mga ganyan na nangyayari sa ating site guys. So limitan yan, talagang PVC pipe yung nilalagay natin kasi mas maganda, mas matibay, then maayos tingnan yung ating mga layout. So yun guys, yun lang muna update sa ating project dito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel, at salamat din po sa mga napapadpad na mga baguhan sa aking channel at sa mga nagsasubscribe po. Thank you po. God bless po everyone.